We want to honor God by serving Him, laboring for the Lord. At naiso natin po that even today, that as we celebrate Father's Day, we want this to be in the context po of service, sapagkat ito po ang pahayag ni Joshua, "As for me and my house, we will serve the Lord." Si Joshua bilang isang ama ay nais niyang pangunahan ng kanyang pamilya sa paglilingkod sa Panginoon. At minsan pa, palakpakan po natin ang mga tatay po na kasama po natin ngayon. Praise God. At kung katabi mo ang tatay na yon, maaari mong batiin po, Happy Father's Day. Tatay at mga tumatayong tatay, ano po. At maging ang mga nanay na at the same time may tatay pa, yes, Happy Father's Day po. Sa atin po mga kapatid at maging sa ating mga kapatid who are remote, online, mga nagsasakripisyo, mga tatay nagsisipagtrabaho sa ibang bansa, purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Just few days ago, ang Kapuso Foundation po ay pumunta sa Candelaria, Quezon upang paglingkuran ng mga tatay doon. At mga 100 tatay po ang kanilang pinaglingkuran. Sila po ay nag-offer ng libreng gupit ng buhok at nagbigay po ng mga vitamins at libreng check-up po para sa kanila pong prostate health or concern. At sa ginawa pong pagsusuri po sa kanila, meron po doon na talagang tinitiis na lang po ang kanila pong mga pinagdaraanan, and they just resolved dahil sa kahirapan po ng buhay na iba't ibang herbal medicines na lang po ang kanila pong ginagawa just to address po their prostate concern. It's been said na pagka ang isang lalaki, kalalakihan, ay umabot na ng 50 years old, pataas. Meron na bang kalalakihan dito na ganon? 50 years old pataas? No? Ako, kasi sabi po nila, sa pag-aaral po, pagka 50 years old pataas, prone na po doon sa prostate. Marami po ay merong concern sa kanilang prostate health. Ako, ilang taon na ba ako? 20 na ako, 20, ilang gano'n pa katagal, ano? Bago ko abutin po yan. Hindi, opo, marami po nag-i-struggle with that at pag-pray po natin ng mga kalalakihan, ano? At isa po ito sa kanilang mga iniinda pagdating po sa kanilang kalusugan. Doon po sa Candelaria, Quezon, a certain Patrico and Bot ay parehong in-interview. Isa pong mangingisda, isa po na magsasaka. Pero hindi na po nila nakuhang magpagamot. Alam po nila, may problema po sila sa prostate po nila. Pero wala po silang pera po para ho magpagamot at bumili ng gamot. Sa kahirapan po na yon. At nais po nating pasalamatan ang Panginoon sa pag-iingat po sa atin, sa ating mga tatay. At atin din po ipanalangin ating mga katatayan sa kanilang mga kalusugan upang patuloy po nilang mailaan ang kanilang panahon, ang kanilang lakas para sa mga pagtatrabaho. At pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat sa kanila po, nasa kanilang puso na talaga yung paglilingkod at pagtatrabaho. Their concern is to really provide for the family. No? Hindi man perpekto, pero kitang-kita mo ang sakripisyo. Salamat po sa inyong buhay. Mga tatay, hindi man nakikita ang inyong mga paghihirap, pagsasakripisyo. Subalit ang Diyos na nahanda po na mag-reward sa lahat ng pagpapagal ay nandito. Na nagpapaalala sa atin po ng mga salita ng Panginoon na higit pa sa ating pagtatrabaho at pagpaprovide sa ating pamilya ay ang tungkuling binigay niya po sa atin po ng mga leader ng pamilya, tatay at nanay. Sa mga katatayan, primarily, God has given this task. Hindi lang to provide for the family, but to lead the family closer to the Lord. Na tayo maging instrumento. Just like Joshua when he said in verse 15, "As for me and my house, we will serve the Lord." We will serve the Lord. Can we say all that together? We will. One more time. At mga tatay lamang, go. Yun pong mga katangian ay pagpapakita at pagpapaalala po ni Joshua that after they have been delivered from Egypt, from bondage, now their lives are intended to serve the Lord for service. At makikita po natin po yan sa mga talata sa Biblia kung paano pinakita at pinaalala na ang kanilang buhay ay dapat nakatalaga sa paglilingkod.
Deliverance, now serving the Lord is our focus. Ang mga tatay na nagpapasya na siya'y paglingkuran, ito po ang kalooban ng Panginoon at dapat po nating pamarisan. Nais po ng Panginoon na ating buong pamilya ay maglingkod sa Diyos, hindi lang maligtas. Ang Philippian jailer, nung magtanong kay Paul and Silas anong kanyang gagawin upang maligtas. At sinabi po ni Paul and Silas, magtiwala, manampalataya sa Panginoon, at hindi lang ikaw, kundi maging ang iyong buong sambahayan. Acts 16:31. Acts 16:31. It is God's will na sa pamamagitan po natin ng mga leader ng pamilya ay dumating po ang pagliligtas sa ating mga sambahayan. At ang mga sambahayang ito ay dapat italaga para sa paglilingkod sa Panginoon. Sa mga tatay na nandito, may this be God's reminder na higit pa ho sa ating mga pagsasakripisyo, paglalaan ng ating panahon at ating buhay sa pagtatrabaho, huwag nating kaliligtaan, kalilimutan na ang nais ng Panginoon sa siya po ay ating paglingkuran at isama po natin ang buong pamilya sa paglilingkod. And we may ask today, how can our leaders sa ating mga tahanan, sa pangunguna at kasama ang mga tatay, ay makasama po natin sa isang tunay na paglilingkod. At dito po sa ating mga talata, makikita po natin po tatlong bagay on how can we best serve the Lord. At ang paglilingkod po na ito ay nais po ng Panginoon na atin pong sundan. Ang paglilingkod ng mga magulang kasama po ang kanilang mga anak. Ito ang nais ng Panginoon na atin po nasundan. This is God's purpose for us. Just like David, he served not his own purpose, he served not his own family's purpose, kundi he served God's purpose. And with that purpose, which is so big, which is so great, kasama po ang pamilya po natin. Kasama ang plano ng Diyos para sa ating pamilya. But serve God first, sapagkat ito ang panawagan ng Panginoon. Kaya in this church, we would like to tell you that everyone is given the opportunity to serve the Lord. Everyone is part of the family, part of this house. Nais po natin ang lahat ay mabigyan ng pagkataong maglingkod. Wherever we are, kahit po mga kapatid po natin sa online, sa borderless, we want everyone to serve the Lord because this is God's purpose, serving God. And how can we best serve God? Let us look at our passage today. Let's begin with verse 14. What is said in verse 14? Now fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestors worship beyond the Euphrates River and in Egypt and serve the Lord. Ang paalala lang ito ay matapos po nilang matawid ang Ehipto, na kung saan mula po sa pagkaalipin, binigyan sila ng Panginoon Diyos ng pagkakataon upang paglingkuran siya na nag-iisang Diyos. Subalit, ang paglilingkod na ininanais ng Panginoon sa iyo at sa akin, sa mga katatayan, sa mga leader ng tahanan, at sa bawat isang narito, ay isang klase ng paglilingkod na number one, serve Him with what? Serve Him with personal surrender. Opo, gusto ng Panginoon na ang ating buong pamilya ay maglingkod. Subalit, ang ninanais ng Panginoon ay merong personal na pagsusuko ng buhay. Ating inilalaan ang ating buhay. Kaya this involves three things when we talk about personal surrender. One, this is what? Ito po ay klase ng paglilingkod na may pagkilala. Mayroong paggalang sa Panginoon. This kind of personal surrender involves that fear of the Lord. Mga tatay, gusto mo bang maging tunay na matalino sa buhay, na mapaglilingkuran ang iyong sambahayan, mapaglilingkuran ng Diyos? Ang solusyon, ang sinasabi po ni Solomon, fear of the Lord is the beginning of that wisdom. In Proverbs chapter 9, verse 10, we can find that in order for us to serve the Lord with wisdom is to fear the Lord.
Yun pong pagkatakot sa Panginoon. What fear of the Lord is? That is being careful with our relationship with God. Sa paglilingkod po natin po, una, napakahalaga, yun pong iniingatan natin ating ugnayan sa Panginoon. Hindi lang yung meron tayong magawa sa Panginoon, kung hindi maingat tayo sa ating pakikitungo. Ang ating paggalang sa Panginoon. That we are afraid to offend Him. Iniingatan po natin ang damdamin ng Panginoon na anupat sa atin pong pagsasalita, sa ating buhay ay kitang-kita ang wisdom because we fear the Lord. Sino ang totoong matalino? Sila na may pag-iingat at paggalang sa presensya ng Panginoon sa kanilang buhay. This is the kind of service God wants for us. We honor the presence of God in our lives. We need God's presence. We need to fear the Lord. Na yes, hindi tayo nakikita ng iba sa ating ginagawa, pero maingat tayo sapagkat nakikita tayo ng Panginoon. Iniingatan natin ang paraan nating pamumuhay sapagkat na tayo po, ganoon po natin po ginagalang ang Panginoon sa ating buhay. In Philippians chapter 2 verse 12, it says that as we have always obeyed God, with what? With kind of fear and trembling. Trembling, hindi yung tayo nangangatog sa araw-araw, kung hindi tayo nag-iingat sa ating ugnayan at relasyon sa Panginoon. Yung tayo po, we want to be careful. Hindi ho tayo po napapadala sa mundong ito, kundi tayo po'y nag-iingat sa damdamin ng Panginoon. Kaya this is the kind of service God wants. Kaya kasabay ng ating masigasig na paglilingkod sa Panginoon, ang atin pong ginagawa na service kay Lord, na atin pong diniscuss ng mga nakaraan pong linggo. Ano man ang opportunity mo na paglingkuran ng Panginoon, do it with reverence, paggalang sa Panginoon. Be it in the limelight or behind the scene, kita man o hindi, huwag natin ikumpara ang paglilingkod, ang ginagawa natin pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Walang mataas o mababang paglilingkod. Lahat ng ito ay pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. But we do it with reverence and respect unto the Lord. Kaya whatever we do it in honor, with respect, with fear of the Lord. And not only that, ang sinabi po ng Biblia, verse 14, not just to fear the Lord, but to serve Him with faithfulness. How can we be faithful? Faithfulness is defined as consistency. Hindi lang yung season. Hindi lang yung you feel like doing it, but you keep on doing it kahit ano pa ang yung sitwasyon. Because faithfulness is seen kahit maraming problema kang pinagdaraanan, but you keep on serving the Lord because you know that this is God's purpose. Hindi po pwedeng mawala sa atin ang paglilingkod sa Panginoon. Serving God is non-negotiable. Maglilingkod ka sa Panginoon no matter what. Maganda man o hindi kagandahan ng panahon, maglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Sapagkat masama man ang panahon, mabuti naman lagi ang Panginoon. Can we give God the best clap offering? Hallelujah. Sapagkat serving God does not depend on season. Hindi ho iyan ang katapatan sa Panginoon. But we will keep on serving the Lord because faithfulness is consistency. We keep on serving the Lord. Kaya we are given the chance. Serving God with all that we have and serving God with passion. And when we talk about it, yun pong zealousness natin, hindi po nawawala. Tuloy-tuloy po ang sigla. Tuloy-tuloy po ang ating paglilingkod kay Lord. And we are being loyal to God. We are asked to throw away the God, sabi po ng verse 14. Sapagkat from Egypt, ang dami po nilang sinasamba. Subalit, here we have to make a decision to serve the one true God and be loyal unto Him. And in fact, serving the Lord, we are focused on Him. Matthew 6:24 says, we cannot serve two masters. Kung ang pera mo nakakahadlang sa'yo, sabi po ng Bible, throw away those
gods. Kung ang Diyos mo ay ang pera o ang trabaho, throw away. Sabihin mo sa katabi mo, itapon mo ang pera mo. Sabihin mo sa kanya, tapon mo ang pera mo, sasaluhin ko. Ano? Ayan, sasaluhin ko. Sapagkat ang pera, pwedeng mapangalipin. Ang pera, pwedeng yun ang ating maunang paglingkuran. But we should make Him as our first priority. Ang mga gods natin, pwedeng mga maliliit na gods. Pwedeng ang gods natin, mga pangarap o ambisyon. Ang ating career path. But we should make Him as our one true God. Our loyalty is on Him. At makikita mong loyalty pagka may conflict na. At kung papaanong binibigyan tayo lagi ng pagkakataong patunayan nating loyalty, God deserves our loyalty. Buong-buong loyalty. Ito, sa mga panahon ng conflict at problema, doon natin mapapatunayan kung nasaan nating loyalty. Sa month na ito po, we call this our mission month. Kaya ho, makikita ho natin po, atin pong mga manggagawa, mga shepherds natin po are out there. Kasama po ang mga IGSL po natin. IGSL, International Graduate School of Leadership, na ito po ay mga estudyante po na kasama po natin for the whole month. Grabe po, na ang kanilang mga buhay, galing po sila sa ibang bansa. From mga 16 po na missionaries po yan. And there are 5 Filipinos there and the rest, puro mga galing po sa ibang bansa. And as we all know, Philippines is the only Christian nation in the Far East, in this, sa atin pong lugar na ito, tayo lang kinikilala po na Christian nation. At sa iba, grabe po ang difficulties, challenges po na kinakaharap po nila. At kagabi, while we're listening po sa isang testimony po nung isa sa mga missionaries po na ngayon po ino-host natin, na tumutuloy po dito sa favored residences, sa inayos po ni Job na napakagandang dormitory dyan po sa Ogan, ng katabi ng bahay po nila Bishop. Doon po sila tumutuloy. We heard the testimony of one Vietnamese, named Nam. At paano sinabi niya po, na pag naging Christian, talagang haharapin po nila so much persecution. Sapagkat to throw away the gods, they will throw away even po yung mga larawan ng kanilang mga ancestors. Because of that Hinduism, they will not just respect yung mga ancestors nila. They will worship their ancestors. At nakikita po natin po yung tindi po ng persecution na kanilang daraanan. Tayo po mapalad sapagkat bukas na bukas po ang ating bansa para sa Ebanghelyo. And when the Bible talks about throw away gods, sometimes those gods, mga maliliit na Diyos-Diyosan sa ating buhay. Minsan mga libangan. Minsan po mga ating pinagkakaabalahan. And the Bible says, throw away those gods, that small gods. I still remember many years ago, nung meron pong isang Christian na nung nag-gather po, nung pagputok po ng Mount Pinatubo, we know that, di ba? At nag-gather po yung mga Christians, kumanta po, kakanta, kabadong-kabado sa dahil ang daing mga naroon po mga tao. Sabi niya, pinapakanta sa kanya yung, alam niyo yung kantang, He is Lord? He is Lord. Dahil sobrang kaba niya, sabi niya, kantahin po natin yung, She is Lord. Sabi niya, She is Lord. Itatawa na ng lahat. At alam niyo, sabi nung papakanta, minsan ganyan talaga tayo. May mga small she tayo as our Lord in life. Small she. Even in the life of those young people, of those catalysts, of those young professionals, sometimes ang atin pong maliit na G na God, our love life, our partners, our relationship, sometimes our wrong relationship becomes our gods. Hindi lang po pera, even relasyon. And we are asked while we are serving the Lord to throw away the gods because we have to tell God that we are loyal to Him, that He is our God. At sa panahon po ng conflicts, doon makikita if we are loyal to God. This is a personal surrender.
Yes, we can best enjoy serving the Lord if we have that personal surrender. Amen. You said amen. Personal surrender. Ikalawang bagay po. Sabi po ng verse 15. In Joshua in this part, sabi po ni Joshua, choose for yourselves this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Now, serving the Lord, ang ating mga tatay with the family, we are here given the guidance that we have to serve the Lord, number 2, with decisive commitment. This is a commitment, and it involves a kind of decision na hindi urong-sulong, but this is a decisive commitment. Ito po ang sabi po ng talatang 15. And in verse 15, we can see that we have to choose for ourselves whom we will serve. Now, this is not the issue na tayo ba'y maglilingkod? Are we going to serve? No. The issue is whom we will serve. This is already given. Nang tayo iligtas ng Panginoon, ang laging tanong, whom you will serve? Not, are you going to serve? Whom you will serve. And this kind of decisive commitment involves the following things. Now, this is a clear choice. Clear choice. Pinamili naman po tayo. Nung tayo po tumanggap sa Panginoon, binigay po sa atin ang paanyaya. Are you ready to accept Jesus as your personal Lord and Savior? Sapagkat you cannot reject something you don't understand. Kaya ho natin po pinagpasyahan eh. Kaya sino mang nagpasya na tumanggap sa Panginoon, binigyan niya ng karapatang maging anak niya. Sabi po ng John 1:12. This is a clear choice. Maliwanag po sa atin ang ating ginawang pagtanggap. Amen? Di ba tinanggap natin, pinagpasyahan natin? At opo, merong mga tumatanggi. Merong nagsasabing hindi pa ako handa or hindi para sa kanilang pagpapasya. Pero nung tayo po ay nagpasya, tumanggap sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Napakaliwanag sa atin po. Na ang tinanggap natin hindi lang kaligtasan, kundi Lordship ni Christ. Maliwanag po sa atin. And this is a clear choice. Binigay sa atin ng Diyos yan. And the right to become children of God. At napakaganda po ng pangako sa atin. All I have, sabi ng Bible, all I have is yours. Sabi po ng Luke chapter 15:31. Luke 15:31. You are always with me, and all I have is yours, my son. The father said, you are always with me, and everything I have is yours. Maliwanag sa atin yan. Ang lalaking ito ay sobrang inggit sa kanyang kapatid at sobrang insecurity ang kanyang nararamdaman. At sabi ng Panginoon, pinagpasyahan mong magstay sa akin. And nandito ka and everything I have is yours. Ang pinagpasyahan po, nang sabihin po ni Joshua, you are here to make a decision. Pinagpasyahan po natin po. Natanggapin ng Panginoon, makasama ang Panginoon at ang pangako ng Panginoon. All I have is yours. Kaya walang puwang ang pagkainggit sa mga anak ng Diyos, sapagkat kung ano meron ng Diyos, mayroon ka din. Bakit ako magkukumpara sa iba? Bakit ko titingnan ng iba? Bakit ako magiging mapaghanap? Where in fact, my father said, all I have is yours. Ano meron siya? Sa mga panahon tayo nag-aalala, mga tatay, nag-aalala ka. Marahil. Sa mga panahong ito. Ang kailangan lang ay manatili sa iyong choice. This is very clear. And God has made it very clear. All I have is yours. God has wisdom. And I've got that wisdom. God has that. God has the joy. He has it. And I have the joy. My God has the peace and I have the peace.
My God has all the provisions, and I've got all God's provisions. And this is for me a clear choice. Pinagpasyahan ko. Pinagpasyahan natin na maging Panginoon siya ng ating buhay. At sabi ng Ama, all I have is yours. And in such a time as this, sabi nga ng Pastor TJ sa kanyang sermon last Sunday, you should grab the opportunity to serve Him. Sapagkat pag hindi mo ginawa, maaaring hindi na bumalik sa iyo ang pagkakataon. Binibigyan tayo lahat ng pagkakataon na paglingkuran ng Panginoon at nangungusap si Lord. Ngayon, what can you give? What can you contribute? How you can serve the Lord? Hindi mo na issue po, hindi na pinag-uusapan, maglilingkod ba ako o hindi? Ang pinag-uusapan, sino paglilingkuran mo ngayon? And it should be now. In Hebrews 3:15, sabi po ng talata, today, hindi yung pas muna ako dyan, o tsaka na lang, but it should be today. Kapag ka napakinggan mong tinig ng Panginoon, it should be today. Sapagkat ang pagligtas ng Diyos, hindi pinagpapaliban. Ang binibigay niyang pribileyo para sa iyo, hindi o pinagpapabukas-bukas yan, kundi ngayon, dapat mong siya ay paglingkuran. Karapat-dapat ba ang Diyos ang paglingkuran? At siya'y palakpakan? Hallelujah! Karapat-dapat si Lord, kaya hindi ko siya pinag-iintay. Kailangan nating magpasya. But in fact, sabi po ng 2 Corinthians 6:2, today is the day of salvation. Itong panahon, like Esther, kung hindi mo sasamantalahin ng panahon, ikaw, pati ang pamilya, pwedeng mapahamak sa ngayon. Kaya we should grab this opportunity, for this is the day of salvation. Itong pangako ng Panginoon. God is giving us the opportunity to experience at ang ating family. And that should be our prayer. Na hindi lang kaligtasan para sa ating buong pamilya, kundi ang ating buong tahanan ay maggamit ng Panginoon. Praise be to the God na nagbigay po sa atin ng pagkakataong siya po ay mapaglingkuran. Praise God. And if you have the ministry right now, keep on doing that ministry. And because, balikan natin po yung ating mga puntos. This is a timely choice and this is a courageous choice. As for me, habang iba busy sa buhay nila, habang iba kanya-kanya po ng kanilang ginagawa. At sa mga panahon po ni Joshua, yung pasyahin po nila, it involves po lahat po ng mga challenges, but this is a courageous choice to serve the Lord. Imagine, you will give kung anong nasa iyo, yung panahon, yung ating buhay, even our resources. This is a courageous choice. Nangangamba ka ba na magtapat sa Panginoon? Sabi ng Lord, hindi kanya pagkukulangin. Nangangamba ka ba na ngayon maging mabuting katiwala ng Panginoon? God has promised us na sa Kanya walang nasasayang. Ibibigay niya ng maraming ulit ang reward para sa iyo. If you serve Him, God has promised, hindi ka mawawalan, kundi patuloy kang pagpapalain ng Panginoon. Are you ready to be blessed? Maraming mga tao po, sila mismo nagiging hadlang, bakit hindi dumadaloy ang Kanyang biyaya at pagpapala? Sapagkat binigay ng Panginoon sa atin ang pagkakataon, subalit tinanggihan po natin ang pagkakataon. Binigay ho sa atin ng Diyos ang pagkakataong magpasya, make a courageous choice. But as for me, ang ating bansa ay maayos kapag ka meron pong matapang na magpapasya na gawin ng tama. And our church will keep on growing if we will all make a choice. Courageous choice. Na kahit sa gitna po ng mga pangailangan natin, we choose to serve the Lord. Isasantabi kung ano mga nakahadlang, bibigyan ng puwang kung ano ang kanyang paraan. Hindi ang sarili nating diskarte, kundi ang sarili ng diskarte ng Panginoon. Because Him who started the great work in us will carry it on and will complete it. Sapagkat ang tawag ng Panginoon sa atin is a package deal. He has started the great work, He will carry it on, and He will complete it. Ganyan po ang Panginoon. So it just needs a decisive commitment. Decisive commitment.
yours is the choice. Now, third and finally, in order for us na mga leader ng tahanan, mga tatay, at tayo po na mga bahagi ng pamilya, sabi po ng talata, but as for me and my household, we will serve the Lord. And 24, sabi, and the people said to Joshua, we will serve the Lord our God and obey Him. Now, pangatlo po at panghuli, serving the Lord is with leadership influence. With leadership influence. This is what we call the generational impact. In 78 verse 4 ng Psalms, that generational impact, we will tell the next generation, and they will come also to appreciate. We will not hide it. Sapagkat ang paglilingkod na ito, that will affect the next generation. Opo, maaaring sa susunod na henerasyon, bukas wala na tayo, at hindi tayo may hawak noon. Subalit ating impluensya patuloy na mangungusap po sa mga darating na panahon. Wala tayong magagawa sa ating nakaraan, tapos na yon. Subalit, in our generation, yung henerasyon po ngayon, kung ano ang magagawa mo ngayon. And leadership influence means three things. One, that is leadership by example. Nung sabihin po ni Joshua, as for me, hindi niya naman sinabing, as for my family. As for me, we need yung mga tatayo at titindig. We need yung mga mangunguna. Even in the church, everything rises and falls on leadership, sabi nga ni John Maxwell. Even sa bahay, kung walang leadership, wala rin pong direksyon. Somebody has to take that leadership. At hayaan po natin po, pagbigyan po natin ang ating mga magulang na tayo po ay pangunahan. But it should be a leadership by example. Sabi po ni Joshua, as for me, sa akin, meron pong ganoon pong pasyahin. That example, sabi nga ho ni Apostle Paul, follow me as I follow the example of Christ. 1 Corinthians 11:1. 1 Corinthians 11:1. Be an example. Kaya sa atin pong mga pananalita, sa atin pong mga paggawa, pagkilo sa ating pananampalataya, let us set a good example. Sa atin pong pagiging excited, sa ating pagiging consistent sa paglilingkod sa Panginoon, let it be an example, hindi mo maitatago yan. Yung atin pong ginagawa, paparisan, titingnan, at babalik-balikan. We're thanking God because this 1 month mission, join us. Whether you are in the community, in the midweek, join us serving God. When our bishop told us that there will be missionaries who will join us for our training, we make up our mind that this is a training. And we sit down. We sit down with them, we learn, and we serve with them. We want that kind of passion na magaya at makuha. Kaya ho ninanamnam po natin ang mga sinasabi po nila. Gusto nating with all humility pakinggan kung ano tinuturo ng Panginoon pagdating sa kanila pong halimbawa, pagdating po sa kanilang mga iniwang mga pamilya, pagdating po sa kanilang generosity, sila po mismo at their own expense gumagastos sa kanilang pagkain, gumagastos sa kanilang transportation. No? Sa atin po, yun pong titirhan lang po nila. Ngayon po, nandun po sila sa favored residences. Yes, if you want to contribute something, you're free to do so. Sapagkat that is our way of signifying that we value. Yun pong isang halimbawa paano maglingkod sa Panginoon. Paano po nila pinapakita sa kanilang buhay. And our mga fathers po natin, mga tatay, mga leaders ng tahanan, mga tumatayong tatay, they're looking at our example. And this is also a leadership by persuasion. Sabi po ni Joshua, serve and obey Him. Serve and obey Him. Opo, not coercion, but with persuasion. I was actually moved when somebody from that IGSL said, do you believe that Jesus is our only hope?
Then why we don't share Jesus daily? And in another account, I heard from there sa Caloocan, sabi niya, do you know that inasmuch as unbelievers need the gospel, we as Christians need the gospel every day, lest we forget what God has done in our lives. Ganun kahalaga ang ebanghelyong ating tinanggap sapagkat ito'y nagpapaalala ng kasaganaan ng biyaya niya sa buhay natin. Ganun sagana ng kanyang iligtas tayo. Kung kaya nga, what holds us back? Bakit may mga pushback? Bakit tayo nag-atubili na i-persuade ang iba na tanggapin si Jesus kung siya lang ang ating pag-asa? And, brothers and sisters, do you agree that Jesus is our only hope? If that is so, then we will keep on persuading the people, telling them that Jesus is the only hope. Ang ating mga pamilya, saan sila pupunta kung wala ang binibigay ng Diyos na pag-asa? Remember the time when we were in Singapore, ang mga anak namin po, ay may mga times na may mga mood sila, ayaw na nilang sumama pagka kami pupunta po doon sa mga members, magbabahay-bahay. Wala naman po kami talagang lugar na eksaktong pupuntahan. Subalit kung sinabi lang namin na kung ganyan ang gusto sa buhay nyo, okay lang yan. Pero we didn't do that. Sapagkat we realize that we need to persuade them in order for them to have that great future na pangako ng Panginoon. They need to follow Jesus. They need to serve God. Kaya we give them time. At in a matter of minutes, they will come back to their senses and they will join us. Kung pumayag kami na hindi po sila magsisimba, kung pumayag kami na hindi na sila magko-community, kung pumayag kami na dahil busy sa duty, hindi nabibigyan at paglalaanan ng panahon ang pag-church, hindi na paglalaanan ng panahon ang importansya ng kanilang community of disciples. Nasaan sila ngayon? And I can tell you that even nowadays, busy po sila. At ang isa naming anak na pag-graduate na, sabi niya, thanking the Lord kasi may pagkakataon siyang mag-community today sapagkat nandito siya. Sapagkat it should be a leadership by persuasion. We should tell them the right thing. We should always get them be involved sapagkat merong gustong gawin ang Panginoon. Serve and obey Him, and this is a leadership with accountability. Sabi po sa verse 20 po, you are witnesses. Nakita nyo naman, kahit kailan di tayo pinabayaan ng Panginoon, you are witnesses, and we are always telling that to them. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Di ba ginawa ng Panginoon? Inayos ng Diyos ang ating buhay. At yun pong ginawa ng Panginoon, they are witnesses. Hindi po nila may tatanggi yan. We are all witnesses. Hindi mo may tatanggi ang gawa ng Panginoon sa buhay mo. At nung binabalikan po natin, even sa church natin, kamay ng Diyos. Na minsan nagdidiscussion kami, wow, natayo ang ating CTFE, kamay ng Diyos. Wow, kung paano ginawa ng Panginoon ang mga bagay na ito, kamay ng Diyos. Hindi mo may tatanggi yan. Accountable tayo sa lahat ng ginawa ng Panginoon. Ipagsusulit natin lahat ito sa Panginoon. And as I close, back then, nung nandun po sa Singapore, laging usong-uso ng panahon na yon. To be satisfied, to be complete, you need the 4C. The cash, the car, the condominium, the credit card, country club membership. But nag-hit ang pandemic. Lahat ng yun, nagiba. Sapagkat hindi ho COVID ang dapat magdikta, kundi letter C, Christ ang dapat magdikta sa ating buhay. And what do we do with Christ? Our contribution with the church, that letter C. That only that contribution, what you can do with the Christ that you have, will set the pace. Will set and fix this life. Sa panahon ngayon, kung ano sinasabi mo, kung wala sa bokabularyo mo ang paglilingkod sa Diyos, kung wala ang service, you might be missing a lot and you might be missing your life right now.
Sapagkat God wants us all to serve Him. That contribution. And even Singaporeans will tell, yes, what will satisfy is our contribution. Sapagkat doon sila nagkaisa, what they can contribute, what they can do. And our church will be united if we will just zero in and focus on what we can share, not what we can compare, not what we can compete with other families, with other people, but what we can contribute matters a lot. And if we say, Lord, sa buhay na ito, pinagpasyahan ko na maglingkod sa iyo. No turning back. No turning back. Gusto kong maglingkod sa iyo at itong gusto ng Panginoon, after He has delivered us from bondage, He wants us to serve Him. From bondage for service right now. Deliverance now, we are ready to serve Him. Now if you're saying, Lord, we want to serve you. Maybe, wala ka pa rin naging pasya, pero meron pa rin pagkakataon para sa'yo. Sa paglabas mo, just ask our ushers there, how can you serve the Lord? Nakakatuwa pag pinag-usapan, ay, may bago tayong co-or, oy, may bago tayong marshal, may bago tayong coordinator. That's great. Whatever you can contribute, that matters a lot. And together with the disciples, with their decision, Lord, I will serve you, no turning back and no turning back. Hallelujah. Let's sing the song.